Okay, sige po. Yung political economy po is parang yung konsepto niya po is kumbaga about po sa nangyayari po sa certain bansa or nation in real setup and real setting. So kung i-compare naman natin siya sa yung theory is ano siya, Doc? Parang ideal siya. Yun yung parang nabanggit mo kanina na minsan nagsisimula tayo sa theory pero mahirap siyang sundin. So here comes the yung political na economy na most likely ginagamit ng bansa kasi involved yung government eh. So para siyang sangay ng political science din na ginagamit ng gobyerno or kung sino yung namumuno sa isang bansa para mapalago yung mga resources or let's say magkaroon tayo ng kumbaga in and out of the product and business sa nation or within the country. Whereas yung theory naman is the ideal na parang theory nga siya para siyang idealistic na approach. Yan po siya. Barakallahu fikum. Jazakillah khairan, Sister Layla. Alhamdulillah. Okay, ngayon po, no? Inshallah, papalawakin natin yan next time. Inshallah. Shukran, Sister Layla. Nasya'tu wa tatawuri ilmi al-iqtisad. No? Ang pag-usbong at pag-unlad ng agham ng economics, ilmul iktisad, ay hindi agad lumitaw bilang isang ganap na malayang agham. Sa simula, ang mga idea at paksa ukol sa ekonomiya ay matagal nang umiiral bago pa man ito naging hiwalay na larangan ng pag-aaral. So, economics bilang agham po, ilm, ito ay nagsimula lamang kamakailan bilang isang disiplina na may sariling mga teorya at pamamaraan. Mga idea ukol sa ekonomiya, mawdu'atul iktisadiyya, mawdu'at al-iktisadiyya, nariyan na simula pa noon unang panahon. Nariyan na simula pa noong unang panahon dahil likas sa tao ang humarap sa mga problemang pangkabuhayan tulad ng pagkain, tirahan at kasuotan. Inshallah, lahat po kayo, especially sa Sharia Economic Law, meron po kayong subject na Mushkilatul Iktisadiyah, no? Mushkila al-Iktisadiyah. Inshallah. Sorry. So ano po ang aplikasyon natin diyan? Ang aplikasyon po natin diyan, sa sinaunang lipunan po, ang mga tao ay naguhuli ng hayop at nangunguha ng bungang kahoy para mabuhay. Dito pa lang, mayroon ng pagharap sa supply, pagkuha ng pagkain at demand, pangangailangan ng pamilya. So sa panahon na ito, meron na po bang ilmul iktisad? Meron na po bang the science of ilmul iktisad? The science of economics? Meron na? Sa panahon na ito? Sister Fatima, tafadhali. Wala pa ho sa nung sinauna. Ang ilmul iktisad, according to my research, 1903 nag-start. 1903. 03. So sa panahon 03. Opo. Ibig sabihin sa panahon ng Ottoman Empire, bago magsukot, bago mawala ang Ottoman Empire, bago na nailagay yung ilmul iktisad. Tama? Opo. And ano po ba yun? Written by Urdu? Ano yung sa Urdu? Ano yung Urdu? Urdu. Pakistan Indian language yung dialect. Ang alin? Yan ang first book. Ang ilmul iktisad. Ilmul iktisad. Ilmul iktisad. Opo. Ang ulum ng Nag-start ng 1903 by Alam Muhammad. By Alam Muhammad. Okay. Sa Islamic economics yan. In Urdu. Sa Urdu, opo. In Urdu. Okay po, sa Urdu. So yun ang original. Opo. So how about the secular? Sa secular?
sa Western, kailan nila sinulat? Sa panahon ni Western, Plato, nandyan na ba? Meron na ba? Ni Aristotle? Meron ng Ilmul Iqtisad sa panahon na yan? Sister Fatima? Or ako po, not sure. not sure, no? Okay. Barakallahu fikum. Ang importante, 1903, ayon sa Pakistani, na nagsabi niya. Opo. Opo. Barakallahu fikum. Syukran jazilan, Sister Fatima. Masya Allah. Okay, Sister Lina? Doc, Naam. yung kay Adam Smith in 1776. 1776. 1776. So, ibig sabihin, matagal na yon, 300 years, 400 years. Masya Allah. Ilang years na? Okay. Ipagpalagay natin. No, 300. Okay. 300, 400 years. 300 to 400 years. Inshallah. Barakallahu fikum. Okay. Tatalakayin natin kasi nandyan din sa harapan ninyo ito. Barakallahu fikum. Nasa harapan ninyo, nandyan si Plato, nandyan si, sino pa? Mga estudyante niya. No? Na mga, okay. Barakallahu fikum, Sister Lina and Sister Fatima. Barakallahu fikum. Okay. Tuloy tayo. Dito po, no? Ang halimbawa niyan, bigay tayo ng halimbawa. Sa sinaunang lipunan, meron na pong iktisad, pero wala pa pong ilmul iktisad. Pero nandoon na po yung supply. Ano yung supply doon? Yung pagkuha ng pagkain. At ano naman ang demand doon? Yung pangangailangan ng pamilya. So, yan po yung language of economics. Sa panahon ng pagsasaka at kalakalan, ang mga magsasaka ay kailangan magpasya kung gaano karaming lupa ang kanilang katataniman at paano hatiin ang ani. Mga ngalakal po, ang mga ngalakal ay nag-aaral ng palitan ng kalakal. Yung tinatawag natin na barter system upang mapalitan ang sobrang produkto sa iba pang pangangailangan. Sa makabagong panahon po, sa panahon natin, no, Masya Allah, may malaking issue tulad ng inflation, unemployment, at international trade. Sa panahon natin yan, halimbawa niyan sa Pilipinas, ang pagsalalay sa pag-angkat ng bigas ay nagpapakita ng problemang pang-ekonomiya na kailangan solusyonan ng mga ekonomista. So, bakit po mahalaga ang pagkakaiba ng yung question natin kanina, no? Bakit mahalaga ang pagkakaiba ng economics bilang agham at ang idea sa ekonomiya? So bakit mahalaga ito? Yung economics bilang agham siya, no? Bakit mahalaga ang pagkakaiba ng economics bilang agham at ang mga idea sa ekonomiya? Bakit kaya? Tafaddalu. Nag-gets yung question natin? The question is, bakit mahalaga ang pagkakaiba, no, ng economics bilang agham, bilang ulum siya, bilang science, at mga idea sa ekonomiya? Tafaddalu.